Ang White Lady ng Balete Drive. Noong 1970s, maraming ulat tungkol sa isang misteryosong babae na lumalabas sa Balete Drive. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na kwento ay ang karanasan ni Mang Rodel, isang taxi driver na magdamag nagmamaneho sa Quezon City. Nobyembre ng gabi, buwan ng mga patay, kaya doble ang lamig ng hangin. Nasa kalagitnaan ng kanyang shift si Mang Rodel, isang veteranong taxi driver at halos tapos na ang gabi. Tahimik ang mga kalsada ng Quezon City. Kakaunting sasakyan at mas kakaunting tao ang kanyang namamataan. Balete Drive ang kanyang ruta, isang kalsada na kahit sa mga kabataan ay kinatatakutan na. Habang binabaybay niya ang kahabaan ng Balete Drive, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Ang mga punong balete ay naglalakihan, animoy buhay na nanunood sa bawat galaw niya. Ang liwanag ng kanyang headlights ay pumapagit na lamang sa makapal na dilim. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang makauwi at tapusin ang gabing ito. Ngunit sa kanyang pagmamaneho, may nakita siyang anino mula sa gilid ng kanyang mga mata. May isang babae, payat at mahaba ang buhok. Nakatayo lamang ito sa gilid ng kalsada. Nakaputi ito, isang uri ng puting damit na tila hindi bagay sa ganitong oras. Hindi niya maiwasang kilabutan sa nakita, ngunit bilang isang taxi driver, nasanay na siyang may mga pasaherong sumasakay na ganito ang suot o iba't ibang pasahero. Ang babae ay tahimik na sumenyas, parang humihingi ng sakay. Walang pag-aalinlangan, ipinarada ni Mang Rodel ang taxi sa harap ng babae. Ang babae ay walang imik. Sumakay lamang ito sa likuran ng taxi. Hindi nagsasalita. Hindi man lang tumingin kay Mang Rodel. Nakaramdam ng bigat ng dibdib si Mang Rodel. Ngunit, hindi niya ito pinansin. Marami na siyang nasakyan na tila nawawala sa sarili o nalulungkot. Kaya para sa kanya, normal lang ito at binaliwala niya lang. Tinanong ni Mang Rodel, walang sagot. Tumingin siya sa kanyang mga salamin at napansin niyang nakatungo lamang ang babae. Ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Tumigil si Mang Rodel sa pagtatanong. Hindi na siya nagpilit. Iniisip niya na baka may mabigat na pinagdadaanan ng pasahero. Patuloy siya sa pagmamaneho. Ramdam niya ang lamig ng kanyang mga palad habang humahawak sa manibela. Minsan, tinitingnan niya ang kanyang mga salamin. Ngunit, ramdam ni Mang Rodel na parang may mali. Mas tumindi ang kanyang kaba. Parang bigla niyang napansin. Hindi normal ang babae. Masyadong malamig ang hangin, masyadong kakaiba ang aura ng nasa kanyang likuran. Ang mga ilaw mula sa poste sa labas ay biglang namatay. Nagdilim ang daan ng walang dahilan. Sa loob ng taxi, ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang ugong ng makina at ang paglanghap ni Mang Rodel ang maririnig. Hindi niya napigilan ang sarili at muling sumulyap sa kanyang mga salamin. At doon niya napansin, ang babae nakatingin lamang sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Ngunit, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang tignan ang mukha nito, dahil walang mukha ang babae. Biglang nakaramdam ng malamig na hangin si Mang Rodel sa kanyang likuran at narinig na nagsalita ang babae. Tulungan mo ko. Inapakan ni Mang Rodel ang preno ng napakalakas. Sumingaw ang mga gulong sa kalsada at halos mabangga niya ang gilid ng bangketa. Pumihit siya ng mabilis at tumingin sa likod ng upuan. Wala na ang babae. Nawala ito na parang bula. Humihingal si Mang Rodel, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at sa nangyari. Bumabalik-balik sa kanyang isip ang imahe ng nakita niya.
ang babaeng walang mukha na kanina lamang ay nasa kanyang taxi. Nagmamadali siyang pinaandar muli ang taxi. Iniwan ang Balete Drive ng mabilis na takbo. Hindi niya alam kung ano ang sumakay sa kanyang taxi. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi ito normal at hindi ito tao. Sa buong biyahe, hindi na siya tumigil sa pagdarasal. Pagdating niya sa terminal, agad siyang lumapit sa mga kapwa driver. Nanginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nagkikwento sa kanyang karanasan. Nakinig si Mang Rodel sa bawat kwento ng mga kapwa niyang driver. Isang katotohanan na ang naging malinaw sa kanya. Hindi ito simpleng kwento lamang. Marami na ang nakaranas ng misteryosong babaeng iyon. Lahat sila ay nakasaksi sa tinatawag nilang White Lady ng Balete Drive. Hindi niya inakalang magiging isa siya sa mga biktima ng kwentong ito. Ngunit mula noon, bawat gabi, bago magsimula ang kanyang shift, palagi na siyang nagdadasal, umaasang hindi na muling makakasakay sa taxi ang babaeng walang mukha. Hanggang ngayon, maraming driver ang nakakaranas ng kababalaghan sa Balete Drive. Patuloy ang mga kwento ng babaeng walang mukha, naghihintay ng sakay sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mo alam, baka sa susunod, maging pasahero mo siya.